O, diba na? May lag kayong dalawa. May lag rin kayong dalawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayong muli sa... Ganda webinar. Kala ko, good afternoon, Teacher Juma. Yes. Ano ang title ng podcast natin? Tayo-Toxilog pala. Nandito tayo ngayon. Gusto ko yung kinalimutan mo kung ano yung show natin. Ang Toxilog. Anong episode na tayo, guys? Episode 10. Episode 10 na. Ganun lang. Congratulations, guys. Dalawa na lang at New Year na. Yes. Ngunit, Tama. masusunod na buwan. Ang daming introduction. What is the Halloween? Ghost month? What do you call that? Ghost month! Ano Halloween? Or ano also? Hindi na siya naka-move on sa August Ghost Month. Tapos na yung ghost month. Nakakabis. Ano pag-uusapan natin today? Bukod sa minsan Yung- hindi na ako masaya yung mga- kausap kayo, gano'n. At least tama naman siya sa isang letter. Ay, sa isang word. Ghost. Ghost. Pero hindi. Oo. Ghost po. Oy, hindi. Ang pag-uusapan natin ay Ghost project? bagay. At dito na nagtatapos ang aming karera sa ahensyang Okay. Pero, Pinag-uusapan yun. Pero ito mga na. bagay Okay, na medyo same category, mga bagay na nakakatakot. Nakakatakot. Charis. Hi, go. Kakainis. Kung yung masabi mo, ikaw ang unang sharer of the day, ano ang Yes, pinaka-nakakatakot yes. na experience? Ako. Bukod sa tumas bill ko. Oo, nakakatakot talaga. Bakit talaga? Talaga. Oh my God, mali pala ako. Okay, Mali ka bukod nun. sa tumaas ang electric bill namin sa bahay, Okay. meron akong kasi yung bahay namin, as in, parang kung ako ay 29 years old, siguro 50 years old na yung bahay namin. Wait. Tapos marami na dong, Hindi kayo unang tumira doon. Malamang kasi or yung parents mo, mga lolo, gano'n. yung lola at lola ko. Okay. Go. Yes. Tapos marami na ding tumira doon na, kamag-anak ko naman na, pumanaw na, gano'n. At parang may time na ako lang mag-isa nakatira doon sa part namin kasi compound dyan. Tapos, Ayan ay sa San Juan, ate. yes, San Juan City. And then, sabi sa akin ng tita ko pag uwi ko, na nasa kabilang bahay, sabi niya, may tao ba dyan? Sabi niya Bakit sa akin, daw? wala. Sabi ko, wala po. Sabi niya, may naririnig kasi akong naglalakad sa taas ng kwarto niyo. And I'm like, ako lang mag-isa. Hindi ba two floors yun, yung na bahay nyo? Tapos isang buong kwarto yung nasa taas. Tama? Yes. And I'm the only one there. Sasabihin niya sa akin yun pagpasok ko. Nakapatay pa ang Tuntua pa siya. Oo, sabi niya. Sabi niya may naglalakad. Ha? Talaga? Tapos sabi ko na lang, actually, hindi naman ako super na-shock or natakot kasi meron talaga akong naririnig na gano'n. Like, kunwari, nandun ka. Oo. Tapos parang nag-CR ako or pumunta ako sa first floor. May narinig talaga ako naglalakad. Pero pag Oh my nasa God. taas ako, wala namang tao. May Kasi pa ako- na sa CR ka, tapos may narinig ka naglalakad, lumalabas ka pa ng CR. Kasi kung ako yun, hindi Hindi na. na. Patigasan tayo. Hindi, parang na lang, nakakatakot siguro siya sa new person. Tapos sabi ko na lang sa sarili ko, siguro mga lolo't lola ko to. At least kilala mo. Multo, pero Kaya kilala mo. walain mo na lang yung sarili mo, Mina. Kilala mo sila. Relatives ko to na ay umalis sa Hindi nila bahay. ako sasaktan. Ganun na lang. Kasi malay nyo, hindi pala siya yung lolo't lola ko. Pero hanggang ngayon, meron pa rin ng mga instances Yes. na may naglalakad ganun. Matagal. Like, Tapos naglalakad. as in, kasi malaki yung kwarto namin. Like, Gandang yaman ng friend namin. Okay, malaki yung kwarto nyo. Dalawa kasi kwarto yun dati. Tapos pinag-isa lang. Parang yun, nilakad niya yung buong kwarto. Tapos ang bigat pa ng lakad niya. Ganun katagal? Like, yung buong kwarto, nararamdaman niyo may naglalakad? Oh my Yes, sabi ko, God. natatanda yun. Ako, parang sabi ko na lang, Lord, wala ka po kasi akong matitirhang iba. Oy, pero now, Ito, di ba?
Pero now, Dati talagang, yun, wala kang matitirang iba. Pero now, you bought a house at the age Ah? of 20. at the age of, salamat At the age sa Ang galing magsingit naman ng Diba, friends Mi? ko. at Salamat. sa tulong ito ng Pag-ibig pa. tama. At Thank you po, housing loan ang Pag-ibig ginamit Fund. mo. Gusto ko yung transition from ghost to pag-ibig fund. Oo, kasi kung Yes. masyado nang minumulto ang bahay nyo, maaari po kayo makapag-avail ng bagong bahay sa tulong ng Pag-ibig Fund. Diba? oo, hindi na kailangang matakot. Ganda, para mo talaga paid advertisement. Baka naman, Pag-ibig. Mm-mm. Salamat Sir po. Jack. Thank you, Mang Manang Malen. Yung boss ni Una. Target. Manang. Okay. Yun, Okay, yun so, yung Joe, kwento ko na parang ano, pag- tinanggap ko na lang sa sarili ko. Oh. O si Ma'am Jen, ikaw din ba? Kamusta naman na inyong mga, baka meron kayo diyang mga panahong, you know, Madami. Pero inisip ko pa ano yung pinaka nakakatakot. Baka Miss Jana, ikaw muna. Miss Jana. Di ba madami Ano kasi, kay ate Juma kasi, same kami sa bahay, pero hindi ganun matagal. Bahay. Like, may mararanig ka lang na 2 steps, ganun. Yung parang madali siyang i-ignore. Pero yung kanila kasi na, parang inigot yung buong kwarto, medyo scary yun, me. Sa amin wala namang ganun. Pero ang pinaka nakakatakot ko talaga na experience, na ako kasi naka-experience, kasi sa bahay, medyo kinukwento lang siya sa akin, hindi ko nararanasan. Dito talaga sa office. Ito yung bago ako. Tapos, naalala ko mahal na araw yun siya. Na pinagbintangan ko si Ate Juma na siya yun ang paprank sa akin. Kasi, dati ang work ko ay naghahanap ako ng mga quotation, so nagtatawag ako ng mga supplier, ganun. Tapos, meron ako isang tinawagan na ang tagal-tagal bago sumagot, pero na-pick up na yung tawag. Di ba alam niyo yun? Pag nasagot na yung tawag. Tapos nag-aantay ka na lang na. Nag-aantay ka na lang ng may mag-response. Sabi ko, hello po, I'm Jana, ganyan. Tapos, ang tagal nung deafening silence. Deafening silence! Tapos, ang sinagot lang niya sa akin ay, pabulong to na creepy, guys. As in creepy, na talagang tumayo lahat ng buhok ko sa katawan. Sabi niya lang sa akin ay, sino ka? Ganun lang. At, promise, hindi nakakatawa ng time na yun kasi natatakot talaga ako. Like, anong kailangan mo? Ganun lang talaga siya, me. At dalawin na lang niya sa'yo, sino ka at anong kailangan mo? Yes. Tapos, wait lang. binaba ko yung tawag. May kilala akong pwedeng gumawa niya sa'yo. Sino? Hala, ngayon natin ma-unravel yung mystery. Sino yun? Pero kasi number siya nung printing shop na pinatawagan ko din. Tatlo yung telepono dito. Ganun ba yun? Feeling, Kasi parang siya talaga. Feeling ko prank pa. ikaw yun, no? Pagka-bookingan na. Kasi hanggang ngayon yun yung experience ko. Babae ba o lalaki? Hindi ate, alam mo kung bakit nalaman kong hindi isa sa inyo. Kasi lumingon agad ako kung nasaan yung pwedeng mag-pick up ng call. Which is, di ba dati sa structure ng office natin, magkakasama lang tayo. Nandyan lang tayo sa hallway. Tapos, ang pinaka-main operator ay nakay Tita Del. Lumingon agad ako, siya ang nakatayo doon, si Ate Juma. So, siya ang tinanong ko. Ate Juma, nilaloko, pinaprank mo ba ako? Something ganun. Hindi daw. So, ginawa ko, pinatawagan ko ulit siya sa dati intern pa si Lester. Di ba Lester na alala mo? Tinawagan niya, guys. Alam niyo, disconnected na yung tawag. As in, hindi na siya nag-exist. Yung the number you dialed, hindi siya nag-exist na number. So, doon ako medyo scared. Kasi, ano yun, guys, ano yung tawag sa Merkules Friday? Pag Good Friday. Wait, nasa kami nun? Bakit May ito na pasok nasa tayo. office nun? Ang holy. Papasok tayo ng Pauwi pa lang tayo, guys. Half day ang Wednesday. Thursday, Friday tayo walang pasok. Yun yung recall ko nun. First year ko nun sa PIA. Tapos, yun yung naranasan ko, guys. Tapos, kinuwento ko yan kala Tita Jel. Tapos, minsan na nagbe-believe sa akin. Nagbe-believe. Pero hanggang ngayon, natatakot pa rin ako dun sa boses. Kasi Ano siya, after nun? Sumasagot ka pa rin ng phone or parang
hindi ka na sumasagot ng landline natin. Kasi Hindi lang. hindi na ako sasagot ng Hindi lang, landline. nagtatawag ako. Pero yung number na yun, hindi ko na tinawagan ulit. Tsaka yung supplier. So, ano name ng Exciting. supplier for the safety of other consumers? Emmy! Kalimutan lang, ko na ba sa could you carpooling? describe the Carpooling voice? siya. Ano no? Could you describe the voice? Ate, mararamdaman mo kung pinaprank ka kasi parang medyo natatawa yung voice dapat, di ba? Ate, ako na consistent talaga yung character nung kausap ko na yun. Like, kung niloloko niya ako, ang galing niyang prankster. At kinikilabutan pa din ako pag nire-recall ko yung bulong na boses. Na ilang araw kong pinatawagan kay Lester at hindi na talaga Wala siya. na talaga, hindi nag-work. Wala na talaga siya. At kinalimutan ko na rin yung number. Naalala ko, tinapon ko yung number kasi nagsusulat ako dati ng mga contacts ko. Tinapon ko na yung number na yun. So, hindi ko na siya maalala kung anong tarpaulin ba yan siya, kung anong supplier siya. Pero nakaka-scared yun. Nakaka-scared. Pero Ayun. saan nyo nakita yung number na? Like sa internet, di ba po nagka-canvas tayo mga Sa supplier? internet. Ay, hindi pala guys. Yun pala yun, di ba? Like, anong kailangan mo? Tapos sinabi niya na nasa likod ko siya. Oo. Sabi niya nasa likod mo lang ako, something ganun. So, kaya ako lumingon sa part nila Ate Juma nung time na yun. Tapos tsaka ako So binaba. creepy. So, ang creepy talaga. Eh, siya yung nakatayo nun. Tapos nakita ko hindi pa kakababa ng telepono. Kasi Hindi ako magmamadali. tumatawa. Hindi ako tumatawa na nakita mo. Hindi. Tsaka di pa tayo close nun. Hintay close? Like, di pa tayo close nun kasi nasa admin pa ako. Wow, nag-disclose to. Nasa admin division pa ako nun. So, Okay. Gusto ko yung hindi iniisip ko siya talaga yun. hindi ikaw yun, ate. May kilala ka kayong gawin. So, sino nga? Hala. Hindi niya. Sino ka? Anong kailangan mo? Nasa likod Parang mo. madedepok na natin. Either yung Emperor screen. Cortez lang yan o Corbin Valerio. Kasi narinig ko na si Corbin magsabi sa telepono ng sino ka, anong kailangan mo. Talaga ba? Mamaya Hala. tutubisin na din. Once and for all nga, isettle natin kung siya yun. Kasi yung takot ko until now eh. Journalism pala to. Oo. Pero, wait lang, saan siya nakapwesto nun? Kasi ang nasa likod ko si Tita Sue. Tita Sue, Tito Jerome, Tita Del. Hindi ko rin maalala yung posisyon nun dati. Pero mamaya, guys, At wala pa tayong division. Alamin nun, eh. natin. alamin namin. Tama, Oo. tama. Alamin natin. Yeah, tama yan. Yan ang ating mission pagkatas ito. Parang hindi na ako natatakot, parang napipiko na ako. Parang nagagalit ka na lang. O, namumuo yung galit, yung inis. Oo. Oo, parang Ganyan talaga napipiko pag na ako. may mga bagay na nadidiscover mo, huy, parang Oh, parang o si Miss Ikaw Jen, naman si Miss Jen natin, ba kakatakot na Oo. experience. iniisip ko, parang dito din sa office lahat. Halos sa office lahat. Ano ba itong office natin? Mamaya tanongin nila, saan po yung opisina ninyo? Secret! Wow! Follow page, PIA Metro Manila. So, alam niyo Tama ito yung po. office namin. Ano ba? Okay. Madami. Pero siguro yung pinaka-isa, yung dito sa bago na nating structure. Bagong structure, yung bagong renovate Ito na. natin layout. Hapon na yon, tapos nag-aantay na lang kami mag-7 ata nila RD. Kasi galing kami sa labas. Tapos bago kami umuwi, parang nagpapahinga lang sandali. Tapos nandito siya. Actually, sa pwesto ko, nasaan ako ngayon? Dito siya nakaupo. Andun ako sa table sa tapat nito. Tapos si Ate Nonet, nasa kabilang side. Tapos nakabukas yung pinto dun sa office ni RD. Tapos nag-laptop ako, siya nag-cellphone. Tapos di ba parang kahit nakatingin ka sa laptop, may parang vision ka pa rin nung nasa likod ng laptop. OMG, naalala ko tong story na to. Oo! Tapos type ako. May nakita talaga akong dumaan. Hindi siya mabilis, as in mabagal na solid figure. Tapos sobrang takot ko, hindi ako nakasigaw. Sinara ko lang yung laptop ko, tapos namumutla na ako. Tapos tumingin ako kay RD, kay Emperor. Sabi ko, nakita mo yun? Tapos nakita rin pala niya. Sabi niya, may dumaan. Oo. Tapos lahat, as in, legit yung takot ko nun. Tapos wala. Tapos parang, hindi na namin siya, Nick. Parang nag-agree na lang kaming lahat na, okay, may dumaan nga. As in, hindi siya mabilis. Ang bagal ng lakad niya. May era din talaga tayo sa office, no, na parang sunod-sunod yung mga occurrences.
Pero nakakatakot yun, parang super legit na pag dalawa kayo nakakita. Oo, kasi minsan baka ako lang, baka ano lang nung sa laptop. Hindi talaga. Pero nagkatingin ako kami. Tapos nakita rin pala niya. Oh my Meron God! dati Our nung... office is located at PAA Building, Visayas Avenue. Hello. Meron yung dati kasi before NCR, PMU naman ako. Hello sa mga taga-PMU, kala Jandy. Dati kasi sa Wag na central yan, desk, Nay. Huwag na yun! Merong may cellphone doon kasi doon nire-receive yung mga sitrep, yung mga messages sa mga regions. So, basically, taga-receive lang siya ng messages. Nakakabit siya sa computer. Tapos iniwan lang siya nakakabit 24/7. May mga times daw na yung cellphone na yun, nagte-text sa mga nagte-text siya ng madaling araw, nakaka-receive ng message galing sa phone na yun ng gabi, nang wala ng tao doon sa office. Pero wala na kasi yung cellphone. Luma siyang Nokia na phone na 5110 Oh my pa ata yun. God. Sobrang luma niya. Anong mga tinitext? Hindi ko na sila Miss Ansel yun eh. Basta parang yun yung isa sa mga horror story sa PMU dati. Yun, nagte-text siya mag-isa. Parang, okay, buti na lang. Ano, hindi ako word ba? nakatanggap. Or like, letters lang na walang Word sinabi? say, mami, aalamin, tatanong natin ulit. Kung ano yung mga... Dapat i-guess natin sila, yung may mga legitimate horror, Horror! Hindi ko alam kung kanino sa inyong dalawa, pero merong, yung may nakita kayong nakaupo sa table ng isa. May nakita Kay kayong Jana. Dito daw sa table ko. Pero Diyan sa honestly, pwesto niya. lagi silang may nakikita dito pag wala ako. Si Ate Alice, siya kasi Ate Nonet. Oo, Kala nila nakikita. lagi nandyan si Jana. So mag-ingat-ingat po kayo. Pero ito Kasi, naman talaga siya kahit wala ngang work eh. Hoy! So, sobrang sipag niya. Hindi, parang may one time ata na nakalib ako. Nakalib ata ako noon. Tapos akala nila nandito ako. Tapos nag-agree silang dalawa na nakikita nga nila lagi may nakaupo dito. Pero in fairness, guys, wala naman ako na-feel dito sa upuan. Like, hindi naman Except ako... yung time na may nag-type mag-isa sa Mac mo or something. Ayan. Diba, nalala mo yun? May nag-type sa Mac ko, tapos may mga nagla-login na hindi ko alam. May mga, may mga ganun. Ay, meron akong isa pa. Hindi ko story to Yung isa dito. Sabay lingon. Sino? Office din namin. Napaka-chismosa yun hindi akin. Isa dito. na parang at one point may nakabisita dito sa office namin na nakakakita ng other things. And then, itong kasama namin isa, parang nakita Pangalanan mo na, Mi. si Miss Nonet Castillo. Siya na naman. Nakakadalawang mention na siya. She has witnessed the door at the back over there opened by itself. Ayun sa stock room. Yes, remember. Backroom talaga, guys. No? O nandun siya. Tapos parang yung person na nakakita ng ghost, kinakausap niya yung ghost. Tapos biglang Ako lang ba yun? O tumigil si Juma? Tumigil siya. Oh my Kala God. Juma, nag-freeze yung screen mo. Nag-freeze yung screen mo, gagawin sa mga ako. Kinilabutan ako kasi gumagana ka na ulit. Nung tapos ka na mag-quit. Guys, alam niyo ba ginawa ko? Ginawa ko yung sound Ano? ng door. Wala ka, tapos nag-freeze ka na. Lord. Ginawa niya daw yung Yung sound ng door, gagayahin niya. Na nag-o-open. Hindi, ginawa ko nga. Kaya ako nag-freeze. Sabi niya, minamak mo ko oh my God. Sorry Alam po. mo, pero diba, can we all agree, kung meron talaga ditong space sa office natin na hindi natin kayang puntahan ng ganun-ganun lang. Yung stock room talaga yun. Stock room. Except si Kuya Jerome. Except si natutulog siya Tito doon. Jerome. Na talagang... Like, how can you? Pero grabe, nag-freeze ka talaga. Nangingilabot Guys, ako. can we all agree to end this conversation? Sandali, wala pa yung DevCom na part. Sorry, wala pa pala yung DevCom, guys. Guys. Guys, kung di nyo kasi natatanong, Philippine Information Agency is a development body Nagpakilala bigla. yes, of your government. And we cannot, Wala, you know, Mm. So yun na nga, ano ba mas nakakatakot?
Oh, Mas di ba? nakakatakot doon na nag-free si Juma habang imamap Oo. niya sana yung tunog ng stock room. Wala na Nakakatakot siguro. Pero mas nakakatakot pa doon, di ba, Miss Jen? Wow! Parang take a hint, Miss Jen, ito na yung income mo na bago may lumabas pa sa mga likod natin. Pero oo nga. Hindi, nakakatakot talaga yung kay Juma. Nakakatakot talaga. Natatakot talaga ako, guys. Guys, Wait bilisan lang, nyo guys. na. Ito na nga ang mas nakakatakot. Ano yung mas Pero nakakatakot? sabi nga nila, diba, may sinasabi sila na oo, nakakatakot yung mga multo, but mas nakakatakot yung mga pwede nating ma-experience habang buhay ka pa. Katulad ng mangyari ang the big one, tas wala kang emergency go bag. O, Guys, diba? ikaw Napakalapit ang magiging ng multo connection nun. na yun. Oo. Yung connection, kung paano namin kinonect, grabe, napaka-seamless. No? Multo, to the big one, emergency go bag. O, diba? Wow! Ganon ang development communication. Pero tama yun. Pero Nowadays, yun ang nakakatakot ngayon kasi ang daming nangyayaring mga disaster. Oo. Tapos imagine niyo, diba, sabi nila, if ever nga mangyaring the big one sa atin, sabi nga ni OCD NCRRD, George Kaiser kahapon, ang in-expect kasi nung iba, may rescue naman, parang mag-aantay na lang kami. Guys, hindi. Pag nangyaring the big one, minimum of 72 hours, kanya-kanya muna tayo, guys. Tsaka, Baka minimum. uunahin nila ang vulnerable people. Tsaka hindi, what if yung daan papunta sa inyo sobrang nasira? So kahit may magre-rescue, kung yung daanan papunta sa inyo is impassable, so walang magagawa for at least 72 hours. So maganda na dapat yung supplies, hindi lang emergency go bag, yung supplies, pagkain, tubig, even gamot ng inyong pamilya ay nakahanda. So emergency go bags ba kayo? Sa office meron tayo pero sa bahay meron tayo. So far, nag-i-invest na kami sa GoBag. Although ngayon nga, di ba, parang, yes, nagmahal na siya. Pero ngayon kasi, at least, mas marami na sa atin yung may sense of urgency na sa pag-prepare ng mga GoBag na ganyan. Tsaka tama yung Miss Jen, di ba? May kulang pa. Di ba sabi nga nila, what if yung magre-rescue sa atin, victim din? Kasi lahat tayo nasa Metro Manila. Diba? Diba, So, kailangan sabi nga, may layers of rescue activation. Kung talagang magiging helpless, quote-unquote helpless yung dito Manila, ang nearest na pwedeng mag-rescue sa atin is from either Region 3, pag hindi talaga kaya, Region 1, Region 5, and so on and so forth. So, palayo ng palayo. So, yung pero sana Region 12. Singit ko Huwag talaga. naman sana ganon. Yung layo? devastation. Ang layo. Okay. Opo. Sige, Yun mag-hi lang. ka na kasi. Malay mo, nakikinig siya ng podcast natin. Mag-hi ka na. Bakit to? Because if the world was ending, Who would you spend it with? Kanta yun. Ano ka? So, yun na nga. Mahal na mga go bag. ngayon I mean, dati kasi, oo, yung Lahat. bag na legit, hindi naman, legit naman lahat, pero yung mga medyo almost complete, nasa mga almost 2,000. Yes. Kasi meron Ngayon, siyang mas foil parang double blanket, na pa. radyo. Although, kung gusto mo namang gawin on your own, mas mura ata. Oo, yung makeshift True. lang. Kung ano kailangan nyo. Tsaka, ang importante, Tapos hindi siya ano, nababasa, di ba, Miss Jen? Yung go bag. Kaya, Oo. tignan nyo lang ang listahan ng mga kailangang ilagay sa go bag sa aming Ang Facebook uso mo page. yung binibili nila, yung parang Tsaka, ocean pack. True. Yeah. Pero yung mga initial, like, basta may first aid, may gamot, may flashlight. At tubig. Dito, my God. Tubig. Oo. Tubig. Tubig talaga. Kasi yun talaga yung parang kakailanganin natin. Wala talagang magiging supply ng tubig. O kung Kung kaya kaya naman daw food, at least makasurvive ka for a number of days with water. With water. Yes. Yun lang po. So be ready, be prepared. Also, huwag kayo ma-pressure sa go bag. Sabi nga nila, hindi naman siya kailangan is unang bili mo andun na lahat. Parang i-build mo siya as you go along. Kasi Tsaka doon mo lang nakakatawa. din ma-identify. Tsaka nakakatawa Ano yun? ibang netizens na parang kakabili lang ng go bag, ubos niya na yung nasa go bag niya. Guys, hindi ba? Bakit? Saan nyo Storage ginagamit? talaga siya. Hindi po siya yung mga food na binibili niyo for go bag. Huwag niyo pong kainin, please. I-store niyo So po kami siya. ako naman, laman ng
go bag, mga abenda, mga bandage. Ay, But saan yung ginagamit, guys? yung mga food daw na nilalagay nila doon, kino-consume din nila. Maganda yon kasi at least na alam nilang Nakapalitan. nababago. So, responsibility niyo po yung napalitan yung check yung expiry ng mga gamot, ng At saka- mga pagkain. Tsaka yung Yun. paalala ni RDK sir, no, na yung mga go bag, huwag niyo pong ilagay sa mga lugar na hard to reach. Hindi ako natatakot. Pagpasensyahan niyo na po yung mga ka-opisina namin. Ganyan po sila. O hindi po nila nalalaman na ito talagang ilalabas sa official podcast namin. So, ang naglabas... Sino yung may dala ng ano sa likod mo? Papangalanan natin yan. Papangalanan natin yan. Pulong na yan. Ha? Group. Pangalanan. Grupo sila, guys. Sino Grupo yan? kayo? Mr. Kerwin Valerio. Hala, dinala na dito. Beige. Kervin Valerio, ano po? Oy, pa-interview nga si Mr. Lang. Pa-interview muna si Mr. Kervin Valerio. Mr. Once and for Kervin, all, ikaw meron ka bang ba yun? Pinagbibintangan ka sa podcast na ito na ikaw daw yung nanakot kay Jana sa landline 2 years ago. Totoo ba ito? Wala akong kinalaman dyan. Ay, may mystery voice na tayo simula Patingin ang ngayon. mukha. Oo. Gusto ko makita ng view. Viewers. Viewers, kala po talaga meron. Charis. Kervin, alam ko ikaw lang ang magsasabi ng sino ka. Uy, ano nangyari? Parang nawala si Miss Jen. Bye-bye. Na-mute siya. So, ayun na nga po guys, para sa ating episode ngayon. Diba? Ang daming Wag movies na gawin candidate. ang nakakatakot na podcast sa loob ng opisinang ito. Yes. Tama, oo. Siguro nila nakita ulitin next year. Basta mas marami pang nakakatakot sa multo guys, tsaka sa multo ng Cup of Joe. Mas marami pa. Gusto ko yung nag-name drop ka na ng artist dito. Mas marami Maraming nakakatakot salamat. doon. Sa ghost tsaka sa mag-ghost, marami pa. O, yun lang. Thank you guys. Ingat kayo sa Sige, Ondas. sa Valentine's May, lalaban ka natin. Sige, thank you. Ingat kayo sa Ondas. Have a safe and Abangan nyo peaceful ang aming Ondas, episode everyone. 11.